Isang magandang hapon na muli sa bawat isa. Araw naman ng Huwebes, August 12. At tayo ay minsan pang dadako sa ating online prayer. Habang tayo naghihintay sa mga ibang kapatiran ay nais ko munang batiin yung ating mga leaders of the church. Simula po sa ating Senior Pastor Tom Martin at ang kanyang pamilya, si Pastor Ray and family, Pastora Shirley and husband, si Pastora Carla at si Pastora Sara Lynn. At sa lahat ng mga P12 leaders at mga co-workers, isang magandang hapon sa bawat isa. Ngayon po ay, and of course, babatiin din natin pala yung mga iba't ibang mga kapatiran sa ibang bansa, sa USA, sa North America, Europe, Asia, Middle East, Australia, Africa, sa Guam, at hello po sa inyong lahat diyan at naway ang lahat kayo nasa maayos na kalagayan. So sa hapon pong ito, tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang titulo ng aking na-research, A Heart for God, ang puso para sa Diyos. Text, 1 Samuel 16:7. For the Lord seeth not as man seeth, for man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart. Sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Sapagkat ang tao ay tumitingin sa mukha, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Tayo muna ay manalangin. Panginoon, minsan pa kami po ay nagpapasalamat for this opportunity na kami makadako sa pag-aaral ng salita, pananalangin, at tunay na patnubayan mo kami, Panginoon, at minsan pa kami turuan mo ng iyong Santong Espiritu upang may mga bagay kaming mga mapulot sa pamagitan ng iyong salita na may papahayag. Patnubayan mo, O Diyos, ang bawat isa na magkaroon sila ng pusong makinig at tumutok online. Patnubayan mo ang hapong ito habang kami nag-aaral. In Jesus' name we pray. Amen. So, introduction. Ito po ay kwento pagkatapos na si Haring Saul ay nag-commit ng pagkakamali at nang hinayang ang Diyos at siya ay napiling maging hari. So ito pong time na ito po yung time na kung saan si Prophet Samuel ay kailangan po niyang pumunta sa Bethlehem, hanapin si Jesse, yung tatay ni David, upang may anoint. Pero at this time ito po ay pasimple lang, patago, sapagkat ayaw ipaalam ni Prophet Samuel na siya ay pupunta sa pamilyang ito upang i-anoint. Bagos parang imbitahan na sila po ay pupunta sa magpe-pray lamang. So, nung magkita si Prophet Samuel and Jesse, ang sabi niya, inutusan ng Panginoon upang i-anoint ang isa sa iyong mga anak. Kaya't sabing gano'n na pagkatapos nilang mag-pray doon sa kailang pananalangin ay sinamahan sa tahanan. So, si Jesse iniharap ang lahat ng kanyang mga anak. So, this time, sa 1 Samuel 16:6, nang makarating na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya ito at sinabi sa sarili, ito na nga ang pinili ni Yahweh para maging hari. So yung panganay ang unang ipinakilala ni Jesse, si Eliab ang kanyang panganay. Si Eliab siya yung pinakapanganay sa magkakapatid at nakita na siya matipuno, mukhang malakas at probably matibay, matatag ang kanyang pangatawan. At para bang naisip ni Samuel nung naalala niya si Haring Saul na isang matangkad, matipuno, matikas na lalaki. Parang akala niya ito rin. Pero 1 Samuel 16:7 ang sabi dito, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan, sapagkat hindi siya ang pinili ko. Akala ni Prophet Samuel, siya na nga. Pero sabi ng Panginoon, hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. For man looketh on the outward appearance, but the Lord looketh on the heart.
So ito po ay kamanghamanghang katotohanan na ang Diyos ay hindi talaga tumitingin sa atin kundi sa puso ang tingin ng Panginoon sa atin. So pagbastan po natin, si Jesse, meron siyang 8 anak, but he only brought 7 as candidates for this job to be the king. To be the king of Israel. 7 lang ang kanyang ipinakilala. Sapagkat ang alam niya, si David was only a runt. Ibig sabihin, bulilit at napakabata, si bunso. At iniisip ni Father Jesse, yung kanyang tatay, David's own father did not think that he had the chance. Parang hindi naman niya iniisip na na walang pag-asa itong aking anak na maging hari. So, hindi niya isinama sa listahan bilang nominee or candidate para maging king of Israel. At ang inisip ng kanyang tatay, never in a million years David would be pick up. Na hindi niya kahit ilang taong, ilang milyon na taon hindi mapipili para maging hari itong anak kong bunso ito. Napaka bulilit, maliit lang. At sabi niya, wala akong nakikitang materialis puwerte sa batang ito. Kaya hindi ko inisip, 7 lang yung aking ipinakilala. Pero salamat sa Diyos sapagkat hindi tumitingin ang Diyos katulad ng pagtingin ng tao. So, paano ba tayo nag-evaluate? Paano ba tayo nagsusuri o nagtatasa? Ipaghalimbawa natin, kapag nag-evaluate kasi ang tao ng physical things, dapat huwag nating i-evaluate kung paano ang nakikita natin sa mga outward appearance. Dapat nating ilagay sa ating isipan kapag tayo ay nagsusuri. Katulad halimbawa ng isang born again. Kapag isang born again, maaring outward appearance wala kang nakikita. Pero meron siyang brand new person inside. Meron siyang bagong puso, bagong buhay sa loob. At masasabi natin, siya ay merong pagka-hari at saserdote sa kanyang kalooban. And of course, ang isang born again, he is a son of God. Ito yung pinakamaganda. Anak ng Diyos yan. And of course, siya ay anointed, may pahid na ng Panginoon kapag ikay naging born again. And of course, powerful, malakas at may kapangyarihan. At ang sabi nga dito, 1/3 of a person is wall-to-wall Holy Ghost. Ibig sabihin, bakod siya ng Santong Espiritu ang tao na tumanggap sa ating Panginoon. So, huwag nawang mag-evaluate ang tao sa natural realm na nakikita. Halimbawa, yung education, yung looks, yung talents, yung voice, yung abilities, naway hindi po ang maging limitasyon para mapili mo na ang isang tao ay napakaganda, napakahusay. Isang bagay ang maganda rito, if you have relationship with God, that qualifies you. Ikaw ay karapat-dapat na sa harapan ng Panginoon kapag meron ka ng magandang relasyon sa Panginoon. Natanggap mo na ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. Kaya, with that, start seeing yourself the way God sees you. Naway simulan mo ng tingnan ng iyong sarili kung paano ka tinitingnan ng Diyos. So, sa hapong ito, ang tanong, is your name in the hat or kasama ka ba sa kandidato o isa kang nominee? Katulad ng mga anak ni Jesse. Ang sabi ng 1 Samuel 16:8-9, pagkaraan ni Eliab, yung panganay, tinawag naman ni Jesse ang kanyang pangalawang anak na si Aminadab at pinaraan niya ito sa harapan ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, hindi rin siya ang pinili ni Yahweh. So tinawag ni Jesse yung kanyang pangatlo, si Sama. Ngunit sinabi rin ni Samuel, hindi ito ang pinili ni Yahweh. Finally, all of the 7 sons present had passed before the prophet. So lahat yan ay naisa-isang nagdaan kay propeta Samuel. But none of these are him. Kahit isa dito ay wala. So as far as he knew, Samuel alam niya
These were all the sons of Jesse. Alam niya, yun na lahat. Yun ang pagkaalam niya. Ganun pa man, siya ay nagtanong, are these all the sons you have? Ito na lang ba lahat ang mga anak mo? So, siyempre, hindi magsisinungaling si Jesse. Ang sabi niya, mayroon pang isa, ang bunso na nagpapastol ng mga tupa. Sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, ipasundo mo siya. Hindi natin sisimulan ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating. We will not sit down, sabi sa English, till he come hither. Walang uupo hanggat hindi siya dumarating. So, God is looking. Nanonood lamang ang Panginoon, nagmamatsyag lamang. So, by the time, hanapin sunduin si David. That time, there is no cellphone to call David para makabalik, para makapunta agad sa bahay. At wala rin naman sasakyan by that time upang sunduin sa bukid, dalhin sa kailang bahay. Maybe abutin siya ng 1 oras pagsundo at pagbalik para lamang madala si David. So 1 hour of pain of waiting na nakatayo, napakahirap. Walang uupo hanggat hindi dumarating yung pinakabunso ninyong kapatid. So walang uupo hanggat hindi siya dumarating. So para bang ipinapakita dito yung pinaka-urgency na ma-retrieve si David as quick as possible. Ito ay it is a tremendous amount of honor and respect para dito sa taong ito, sa bunso nilang kapatid. Pero by this time, Samuel in his heart recognized that David was the chosen one. Sapagkat specifically, ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa pamilya ni Jesse at i-anoint mo ang isa sa mga anak niya para maging susunod na hari. So sa puso ni Samuel, sapagkat yung 7 nagdaan na sa kanya, hindi doon ang pinili ng Panginoon. So alam niya na si David was the chosen one regardless of what he might look like. Kahit ganong itsura, kahit sino pa siya, sapagkat siyang kahuli-hulihan, alam niya sa kanyang puso, siya ay pinili ng Panginoon. So, naniniwala ko mga magulang at kapatid, nung pinili ka ng Panginoon, hindi niya tiningnan ang iyong physical appearance, outlook appearance, bagkus ang nakita ng Diyos ang puso. Kaya, hindi nagkamali ang Diyos na ikay tinawag, hindi na pinag-usapan dito yung education, yung status in life. At ang sabi nga ng isang quotation, yung nabasa na yung sa devotion ni Joseph Prince, it is not what you have, but who you have. Hindi pinag-uusapan dito kung anong meron ka, kundi kung sino ang nasa iyo. Ito ang nagbibigay ng malaking halaga. On the other hand, out in the wilderness, ang sabi dito ng pag-aaral, David knew what was happening. Alam rin David kung anong nangyayari kahit na siya ay nasa bukid. Na alam niya, meron dumating na propeta upang mag-anoint sa mga kapatid niya, sa kanilang lahat, kung sino man ang magiging hari. At alam din niya na 7 sa mga kapatid niya ay nagdaan bilang mga nominee candidate habang siya ay naiwan sa bukid at nagpapastol ng kanilang mga tupa. Kahit na si David ay initially excluded, initsapuera siya, pero naramdaman niya, God considered and honored David. Alam niya, meron siyang maganda relasyon sa Panginoon, kaya natiyak niya na ang Diyos ay tumitingin sa puso. Kaya, ang sabi ng 2 Chronicles 16:9, for the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect towards him. So, ang Diyos ay tumitingin doon sa dalisay, perpektong puso para sa Kanya. In this verse, the word perfect means
sinless or problem-free. Ibig sabihin sinless, matuwid na pamumuhay at walang suliranin na makikita sa kanya. At ibig din sabihin, ang kanyang puso, ang taong perpekto, ang kanyang puso ay fully committed and completely belonging to the Lord. At ang sabi din ng perfect, is the one who is seeking God with their whole heart. So, dumating na si David at ito na po ang kanyang anointing. Sabi ng 1 Samuel 16:13, kinuha ni Samuel ang sungay na sisidlang ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. So nakita ng kanyang mga kapatid, 7, na si David talaga ang pinili maging hari. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya na ang espiritu ni Yahweh. So after anointing, dumating yung time na si Saul ay naguguluhan ng kanyang espiritu. So, nag-search sila ng mahusay tumugtog ng harp at isa siya sa mga pinili upang tugtugan ang hari. Sa palagay kaya natin, ito'y aksidente lamang na siya ang nakita at napili. Naniniwala ko ito'y plano ng Diyos sapagkat gustong ipadama na ng Diyos yung mapunta ka sa palasyo, takbo ng palasyo, kilos ng palasyo, kung paano tumatakbo ang palasyo. So parang karanasan na rin kay David para mapunta siya sa palasyo habang tinutugtugan niya yung hari. So this principle is somewhat true. Na ang sabi dito, once you have begun to seek the Lord and He releases His anointing on your life, you are like a cork. Tandaan po natin, kapag yung nagsimula ka ng kilalanin ng Panginoon, tanggapin siya at ipaglingkod ang buhay mo at nirelease na niya yung anointing sa iyong buhay, you are like a cork. Ano po ba yung cork? Tapon sa isang bote na sinishield, cork, yung manipis, alam natin yung cork ngayon, tapon. Ang cork, sabing ganon, kahit na itong cork na ito, ilubog mo sa pinakamailalim na karagatan o sabihin nating lawa o tubig, yung ilog, mga ganyan, still will rise to the surface. Aahon at aahon din siya. Ganito po ang buhay po natin. Kapag dumating ng anointing sa'yo, kahit na anong paninira nila sa'yo, basta ipamuhay mo yung matuwid na pamumuhay sa ilalim ng biyaya ng Panginoon, we will still prevail. Tayo pa rin ang magtatagumpay, tayo pa rin ang siyang mananalo at the end of the day. So, it doesn't matter what they do. Kahit anong gawin nila sa'yo, you are like ice cream. You are like a cream pala, cream. Ano ba yung cream? Ang cream, it is always rising to the top. Palaging nasa taas yung cream, di ba? Kaya, ibig sabihin, palagi pa rin tayo mangingibabaw kapag yung anointing ng Diyos, yung kapuspusan ay nasa atin. God will release His blessings through you into this world. It's just a matter of time. Kaya huwag kang mainip. Hintayin mo yung perfect time ng pagpapala, pagkilos, pag-anoint, pangungunang Panginoon sa buhay mo. It's just a matter of time. Kung anong pinapanalangin mo, kung ano yung naisin ng puso mo, maghintay ka lang, huwag kang mainip. Hintay mo yung perfect time ng Panginoon, darating at darating yon. Sapagkat buhay pa tayo, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Meron pa siyang itinuturo, dinidevelop pa yung personality natin, yung buhay natin. Pinatatatag tayo upang kapag dumating yon, handang-handa ka na. At kahit na dumating sa iyo yung pagpapala na yon, hindi magbabago ang puso mo na maging worse. Bagkus, lalo mo pang ipaglingkod ang iyong buhay, ang iyong kayamanan para sa ating Panginoon. Kaya it's just a matter of time. Ganun ang nangyari kay David. Hindi siya nagmadali. At kahit na nasa bukid siya, dumating yung blessing sa kanya. So tayo kahit na malayo tayo sa Panginoon, basta
nakikita ng Diyos ang puso natin, susundan tayo ng pagpapala. Amen. So, ito po ay warning, paalala sa bawat isa. Don't be like Saul. Sino ba si Saul? He was a man pleaser. At mas gusto niyang nalulugod ang tao kaysa sa Panginoon. At tulad halimbawa, nung time na sila may kalaban, at ang sabi ni Samuel, hintayin mo ko, tayo ay maghahain sa Panginoon. Pero nainip. Sabi niya, wala pa si Samuel, ako na lang yung mag-o-offer. Dahil yung mga tao ko naghihintay na. So, man pleaser, ito po siya. He was motivated by pride and arrogance. Naging palalo na siya at naging arrogante dahil simula nung siya'y nagkamali sa Panginoon, nawala na ang direksyon ng kanyang buhay. Ito pong mahirap mga magulang at kapatid, kapag tayo nalayo sa Panginoon, kapag tayo nagsimulang maliko sa Panginoon, ang mga nagiging desisyon natin medyo nagiging taliwas na, napapalayo na sa kalooban ng Panginoon. Since he was afraid of people, he was trying to please them. Dahil takot na sa tao, kaya gusto niya malugod ang lahat ng mga tao. Kaya ito ang naging dahilan ko bakit nag-disobey si Saul sa Diyos. Saul refused to accept responsibility and became stubborn and rebellious instead. Ito na po ang nangyari sa kanya. Simula nung nagkamali siya sa paghahain, ang kanyang espiritu ay nagbago na. Kaya nga naguguluhan na siya hanggang sa balakin na ipapatay si David samantalang wala naman siyang ginagawang kasalanan. Inggit ang nararamdaman niya dahil 1,000 ang napapatay ni Saul, tens of thousand ang napapatay ni David, kaya doon nainggit lalo. So, don't be like Saul. Instead, be like David. David, prepare his heart to seek the Lord. Inihahanda niya kanyang puso upang hanapin ang Diyos. Kaya, mga magulang at kapatid, God is not looking with your talent, with your education, and natural abilities. Bagkus, ang hinahanap ng Diyos, yung puso na handang magpasakop sa ating Panginoon. So, ang hamon dito, prepare your heart. If you are born again, kung kayo tumanggap na sa Panginoon, God gave you a perfect heart. Binigyan kayo ng mabuting puso ng Panginoon, kaya bantayan mo na yung buhay mo. Lakaran mo na yung kabanalan ng buhay na ibinigay ng ating Panginoon. Quit walking in the vanity of your own wisdom. Lakaran mo na yung walang saysay na sariling karunungan at ating pong i-embrace yung karunungan na nagmumula sa ating Panginoon. Naniniwala ko, ang pagtawag ng Diyos sa atin ay meron siyang mataas na plano, and that is the destiny that God has planned for your life. Meron siyang magandang destiny. Kaya habang ito inilalakaran natin, makikita natin paganda ng paganda ang ating buhay. Paangat ng paangat ang ating buhay. Papagpala ng mapagpala ang ating mga buhay. Ito po ang mararanasan natin. So, wala pang naglingkod sa Panginoon na siyang naging matapat, na hindi nakaranas ng pagpapala. Palagi nating mararanasan yan. So, in closing, sabi dito, I pray that the Holy Spirit burn this truth into our hearts. Yung ang Diyos ay may magandang plano sa atin. Ang Diyos, God has already anointed us bilang babae at lalaki na gagamitin ng Panginoon katulad ng paggamit niya kay David. So, sa hapong ito mga magulang at kapatid, simple lamang ang mensahe ng Diyos. Kita ng Diyos ang puso natin. Kung nagpapatuloy tayo, kung nangihina tayo, ituloy natin ang paglilingkod sa Panginoon. Wala nang aatras. Tuloy na. Yung buhay nating natitira ay ipaglingkod na natin totally sa ating Panginoon. So sa oras na ito,
There is a salvation challenge sa lahat ng mga bagong tumutok online. Ang nais na Panginoon, ikaw at ako ay magkaroon ng personal na ugnayan. Kapag tinanggap mo ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas, magkakaroon ka ng panibagong puso for the better upang kilalanin siya at ipaglingkuran siya. So sa hapong ito, sa lahat ng nais na tumanggap sa Panginoon bilang kanyang sariling tagapagligtas, ay sumabay sa akin sa maikling panalangin ng pagtanggap. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong salita na minsan pa inapahayag sa hapong ito. Salamat Panginoon sa kaligtasan na inyo pong pinapangako, kaya't binubuksan ko po ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala ako na si Jesus ay nasa aking puso na at ako ngayon may buhay na walang hanggan. Sapagkat ako'y napatawad na sa lahat ng aking mga kasalanan dahil sa biyaya na ginawa ng aming Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo. Salamat po sa kaligtasan at ito'y tinatanggap ko na may pasasalamat. In Jesus' name, Amen. Akin pong idalangin ang lahat ng mga tumanggap. Panginoon, akin pong pinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng mga tumanggap sa inyo bilang kailang Panginoon sa sariling tagapagligtas. Maghari ka sa kailang buhay at maramdaman nila that their life will never be the same again. At naniniwala kami at nanampalataya na minsan pa maging makatotohanan ang kanilang ginawa, lakaran ang kabanalan ng buhay at maranasan nila ang pagpapala. In Jesus' name, Amen. So sa hapon pong ito, tayo dadako sa diwa po ng panalangin. Una sa family po ni Indang Medi Suliman na kung saan siya po'y umuwi na sa Panginoon. Let us pray for family comfort. Si Tatang Resty na siya ay hindi na laser, so mga gamot na lamang ang kanyang iniinom upang at least lumiit yung kanyang yung prostate. At si Sister Opel, fast recovery ng kanyang operasyon. Lydia Lalo, continuous healing ng kanyang sitwasyon. May Jane na mangilit, yung kanyang healing ng kanyang abdominal pain. Nick Corpus de Guzman, na ito'y naka-encounter na aksidente, naway patuloy na ang Diyos ay kumilos at mabilis na gumaling din ang taong ito. Merlita Sarmiento, Len McFadden, Selena Martin, may mga karamdaman din ito, complete healing ang panalangin natin. Pasalamat din kay Marlene Mangalus at Lyndon Calaw na muling na-restore ng Panginoon kailang good health, namumuhay na silang normal, naway totally, tuloy-tuloy na ang kanilang kagalingan. Ganon din si Christine Jane Haine Intal, apo ng kapatid ni Pastora Divine Liwag na mayroon pong brain tumor, patuloy na kagalingan ng ipagkalob ng Diyos sa kanya. Si J.R. Sarenga, kagalingan din. Sige, let us pray. Panginoon, kami po ay minsan pang dumudulog sa inyong banal na harapan upang amin pong ideklara ang kapayapaan, kagalingan sa mga taong na amin pong naitaas sa diwa po ng panalangin. Naniniwala kami, O Diyos, na ang iyong comfort sa bawat pamilya ay inyo pong ilalagay at anuman ang kailang mga expenses sa ospital, kayo ang siya magkakalob at higit sa lahat, magtiwala at magkaisang kailang buong pamilya na tunay na ang kagalingan ay mangyayari sa mga tao na banggit po namin. O Diyos, alam namin hindi po maikli ang iyong mga kamay para hindi abutin ang kailang sitwasyon, ang kailang kalagayan. Ano man ang pangalan ng sakit na kailang na-encounter, isang bagay po aming inaasahan. You are the great healer at naniniwala kami, Panginoon, kaya po niyong katagpuin ang lahat ng sakit na ito. Sapagkat ang sakit ay isang pangalan lamang, sapagkat alam namin luluhod ang lahat ng pangalan sa aming Panginoon Jesus. And Father, we declare, O God, that your healing will flow upon their physical bodies from head to foot at maramdaman nila ang kagalingan. Comfort, Panginoon, sa pamilya ni Indang Medi na umuwi na po sa Panginoon. Naway matanggap po nila ang pangyayaring ito sapagkat alam namin may mga kanya mga panukat ang buhay ng tao. Naway matanggap po nila ito na may maluwag sa kailang puso at alam nila si Indang Medi ay wala na pong sakit, wala nang karamdaman, bagkus kagalakan na lamang, nakapiling ang Diyos at this time, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong patnubay at gabay sa
sa buong pamilya. At yung mga pinagpe-pray po namin, maranasan ng kagalingan. O Diyos, yung may mga kapatid namin may mga brain tumor, may cancer, naniniwala kami, Panginoon, habang sila'y nagtitiwala at nanampalataya sa inyo, nakatitiyak kami, Panginoon, patuloy mong pahabain ng kailang buhay. At ang pananampalataya ang siyang tutugon sa sitwasyon at kalagayan ng kanilang buhay, Panginoon. At pwede silang makipag-bargain sa Panginoon kapag gusto pa nilang mabuhay. Alam namin, Panginoon, irerespeto mo ang mga taong yon na gusto pa nilang mabuhay sa ibabaw ng lupang ito. Kaya pinagkakatiwala, nakikibahagi po kami sa kanilang panalangin, mangyari ang iyong dakilang kalooban. Purihin ka, O Diyos, at pasalamatan. Ganon din po ay dalangin namin ang vaccination offer ng JOB para sa mga kapatid dito po sa Christ Ambassador. We do pray, O God, na tunay na mag-materialize din po ito sa lalong madaling panahon upang ang mga kapatiran ay mabaksin na po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bukas na pintuan at makabalita kami hopefully this coming week upang sa ganun ay ma-schedule na rin po ang pagpunta doon sa Angeles, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan. Ganun din, O Diyos, ay patuloy po namin dinadalangin ang aming simbahan, ang Mother Church sa Pangsol, sa Gapan at sa Blessed Mansinao. Salamat po, O Diyos, sa mga simbahan ito at yung aming kapatid, yung napipintong buksan sa Christ America, Panginoon, sa California at sa Guam, Panginoon. We believe, Father, na magpapatuloy na lalaki ang gawain na ito. Pagbuklorin mo, Diyos, sa mga leaders magkaisa upang itaguyod, O Diyos, ang paglawak ng ministeryo ito. More wisdom and knowledge, inlagay niyo po sa kailang puso, yung dedication, yung passion, upang ang simbahang ito ay lalo pang lumawak, Panginoon, sa ilalim po ng iyong biyaya. Salamat po sa mga leaders, yung kailang commitment, patuloy gamitin, maging ang bawat co-leaders, mga kamanggagawa din, Panginoon. Salamat sa kailang tulong at suporta, maging yung mga kapatiran na tumutulong financial sa local at international. Patuloy po namin tinataas, pinapasalamatan namin kayo sapagkat, O Diyos, habang sila'y nagtatanim sa iyo pong ministeryo ay hindi mo pagkukulangin ng mabuting bagay. Bagkus dinideklara po namin multiple blessings will be received by them, Panginoon, sapagkat hindi kami magkukulang habang kami tumutulong sa iyo pong gawain. Mga tinawag mo sa Christ, O Diyos, it is now time na kami po ay magkaroon ng pagkakataon na tumulong sa pamagitan ng GCash, Panginoon, o ipadala personal upang ang gastusin ng ministeryo, O Diyos, ay matustusan ng mga pangailangan. Maging yung pangarap na masimulan na rin po yung commercial area, Panginoon, establishment. We do pray, O God, na kumilos kayo sa mga kapatiran na may mga puso, may mga panawagan na tumulong at sumuporta upang masimulan ito, Diyos. Alam namin kapag sila'y nagtanim, Panginoon, masusuklian din ng mga biyaya at pagpapala. Sa tamang panahon, matatanggap nilang kabuuan ang mga biyayang itatanim sa iyong gawain, Panginoon. Continue to minister upon their spirit, O God, na ito'y napapanahon, Panginoon, upang bago dumating yung face-to-face ng pag-aaral dito sa Dabsu, ay meron na rin pong mga nakatayong mga stall doon sa commercial area, Panginoon, ng Christ Ambassador. Maging yung on the left side, yung mga gustong magtayo, Panginoon, either Jollibee, McDo, Panginoon, 7-Eleven, Alpha Mart, o ano pang mga business establishment, Panginoon, naway magparamdam upang ito'y makatulong din sa pangangailangan ng church, Panginoon, matustusan ang financial needs ng church. Alam namin, Panginoon, ito yung maging simula upang yung pangarap na maitayo yung talagang pangarap na simbahan ay magkaroon po ng katuparan sa aming kapanahunan. Salamat din po, Panginoon, sa bawat bumili ng lote, doon sa lote ng kabahayan, Panginoon. We do pray, O God, na tunay na within this year or next year ay marami ng mga maitatayong mga kabahayan upang ito ay palatandaan ng iyong pag-ibig at pagpapala sa bawat isa. Salamat, O Diyos, sa kabuuan ng mga tinawag mong member ng Christ Ambassador, manatili at walang mawawala kahit isa, bagkus magpapatuloy, Panginoon. Ganon din po, O Diyos, ang sitwasyon ng Pilipinas ay unti-unting dumadami ang COVID o yung variant, Delta variant. We do pray, O God, in the name of Jesus. Alam namin that Satan is the God of this world system. Subalit naniniwala kami, meron kayong magagawa, Panginoon, upang ingatan ang bawat isang mga anak mo, Panginoon. We do claim, we do declare, O God, that you will cover everyone by the blood of Jesus upang makatiyak kami ng iyong pag-iingat, Panginoon.
Ganun din po, particularly, specifically sa bayan po ng Candaba, patnubayan mo ang aming Mayor Rene Maglangke kung paano niya ma-vaccine o agad, ma-schedule ang vaccination ng lahat ng mga Candabeños, Panginoon, at yung supply ng gamot ay maging sapat nawa, at yung mga doktor, mga nurses, yung mga staff na mag-a-assist dito ay maging available sa tatlong lugar na kanilang pinagpaplanuhan na magkaroon, Panginoon, pang mabilis, o Diyos, ang vaccination ng mga taga-Candaba. Salamat po sa iyong patnubay at gabay. Continue to guide and protect ang lahat ng mga nag-a-assist sa vaccination, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, sa kabuuan po ng Pampanga. Salamat, o Diyos, na alam namin ang Pampanga isa sa mga patuloy mong iniingatan, very dear to you. Kaya salamat sa leadership ng aming gobernador na patuloy na ginagamit mo upang pangunahan ang pagsaayos ng takbo ng Pampanga, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa kabuuan sa gabing ito, sa oras sa hapong ito. Ano man ang mga prayer requests, o Diyos, ng bawat isa, maging unspoken prayer requests, yung mga naka-online at lahat ng mga nakasumpong ng pagtutok sa online. Nagdideklara ako, o Diyos, na tunay na abutin at katagpuin ang lahat ng mga panalangin na ito, at makatiyak kami, Panginoon, na wala pong masasayang na panalangin, sapagkat nakatitiyak kami, Panginoon, na kayo ang siyang tutugon ng lahat ng ito. And Father, selyuhan po ninyo mga panalangin na ito upang makatiyak kami na ang lahat ng ito ay magkaroon po ng kasagutan. In Jesus' name we pray all these things. Amen. Praise the Lord. So, si Alfie Manalastas Rivera, healing from his arm fracture. Prayer request ni Erica Sarmiento. So, ipanalangin na ito. Panginoon, namin pong itinataas sa panalangin si Alfie Manalastas Rivera, na kung saan nagkaroon po siya ng fracture sa kanyang kamay. O Diyos, alam namin na napakasakit ng kanyang nararamdaman. Subalit at this time, we do believe, O God, na tunay na bigyan mo po siya ng comfort, bigyan mo po siya ng iyong tapang upang ma-resist niya yung sakit na kanyang nararamdaman. At higit sa lahat, yung fast recovery ay mangyari sa kanya. Sama-sama po kami corporately na nag-agree in prayer ang kagalingan ay mangyayaring mabilis para kay Alfie Rivera. Salamat po sa iyong kabutihan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa inyong mayamang pagpapala. In Jesus' name, Amen. This time ay benediction, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Because of Jesus, you are all extremely blessed, highly favored, and deeply loved. God bless you all.